So paano mahahabol si Bato? Kasi essentially cornered na siya sa Senado hindi po ba? Pero nagkaroon ng ganitong scenario, nakatakas. Mahuhuli yan si Bato kung gagawin ni Remulla, John Vic Remulla at ni General Nartates yung trabaho nila. Alam nyo, silang dalawa, alam nila na may warrant. Alam nila na totoo yung warrant. Pero they never bothered to form tracking teams since November ito. Since November, alam nila yan. Hindi sila nag-form ng tracking teams. Bakit sa tingin nyo hindi ginawa? Kasi ayaw. Dahil? Ganun yun. Ayaw huliin. Ako, naniniwala na ako ngayon. It's very clear now to me na si Secretary John Vic ay naglalaro na. Playing both sides, ika nga. Nakita mo naman yung demeanor niya when he was with the Cayetano senators. Di ba? At home siya ron. Kasi ito mga kalaban ng administrasyon, pinoproteksyonan niya. Biruin mo yan, bakit hindi mo ginagawa? Wala siyang ginagawa pa at up to this point. So sabi ko nga, is either takot siya sa mga Duterte or compromised siya, meaning nagpe-play both sides na siya, doble, namamangka sa dalawang ilog, or talagang grossly incompetent siya. So pick your poison. Ang pinakang I think pwede siya kasing all of the above Lahat? At certain points Oo. Pacquiao naman to. Kasi, Pinakyaw naman. Kaya nga, alam mo, biruin mo kahapon, doon siya, sinabi pa niya, I am here to protect Bato. Okay. Sige na. Bakit yun? Problema yun. Playing both sides yun. Pero, kung pinoproteksyon mo si Bato, nakalusot Paano mo ngayon mapoproteksyonan si Bato? Nakalusot sa'yo. Meron ka bang dinetail sa kanya to protect him? Wala, di ba? So ano yung sinabi niya doon sa press con? Yabang lang? Forma lang? Tapos yung mga pulis doon sa perimeter ng Senado, why are they there? Di ba? Tapos sinabi niya, andito ako to secure the Senate, yung mga nasa loob, to protect them. Protect them kanino? Sino bang kalaban niya? NBI? So, ang dami niyang butas dito. Kasi dito rin sa pagbasa ko puro sa nangyari, base rin sa mga sinasabi nito si Alan Peter Cayetano, mukhang ang ginagaslight dito yung NBI. Sila yung ginagawang tampulan ng sisi. Pero ang dami yung question Dahil mukhang lumalabas, stage itong nangyaring insidente. Matanong ko po rin sa service of warrant, NBI po ba yung designated to serve that warrant? At bakit NBI? Rightly so. Bakit? Kasi nakita mo nga, alam ni General Nartates na merong warrant. At I know that for a fact na pinapahanap sa kanya. Pero not once nag-form siya ng tracking team to look for these people. Yun ang problema ko. Since November, alam na niya? Since November, alam niya. Alam rin ni John Vic na merong warrant kasi mismong kapatid niya yung nagpasingaw nito Kaya nga nagtago si Bato, di ba? So alam niya. Alam niya yun. Ngayon, ganito. Christian? Having known these circumstances, palagay mo, ibibigay pa sa PNP yung task na arestuhin siya? Di ba? Sige, tignan mo na lang during the weekend. Sabi niya, meron akong 10,000 policemen, dragnet, para huliin siya. Nakalusot, di ba? Pumasok sa Senado. Before that, may sinabi pa siyang mag-i-issue kami ng subpoena for I don't know what. Parang, ito? CIDG. Yung sasabihin ito. Ito ba yung CIDG? Iba pa? Yung sa CIDG. Then, nung nasa Senado na, withdraw yung subpoena. Di ba? Tapos nung nawala na, i-issue ulit yung subpoena. Ano ba yun? Hindi ko maintindihan Parang masyado ng ma-mister
misteryoso eh. Pero ito na lang, Christian. NBI yung designated arresting team. Either of them naman yan eh. So NBI. Alam niyo yung NBI, pag nag-serve ng warrant, tapos humarang ka, obstruction of justice yan, pwede kang huliin on the spot. Similar to what General Torre did kay Medialdea nung humarang siya. Nung kukunin si pinusasan siya kaagad. Ganun yon. So ito, kunyari, even assuming totoo yung sinasabi ni Aplaska na itong NBI were there to serve the warrant, hindi mo pwedeng barilin. Bakit mo babarilin? Trabaho nila yun eh. Bakit mo babarilin? 'Di ba? Kaya alam nyo, sabi ko, kasuhan nila to ng attempted homicide. Si Aplaska, pati obstruction of justice, maliwanag yun. Tsaka, dati kayong senador, no? Yung Office of the Sergeant at Arms, pwede bang yan, parang untouchable, na pag mayroong nagpakanlong dyan, kahit considered a fugitive by virtue of that warrant by the ICC, pwede ba sila makapagputukan dyan? Kung magpagpasok ba dyan untouchable? Kasi parang ganun yung dating eh. Ito yung kaharian o fiefdom ng mga senador. At bawal pumasok kahit mayroong legitimate warrant that, let's say, law enforcement agencies such as the NBI need to serve. They cannot do that. So, ang mandato ng Sergeant at Arms ay una, to maintain order within the Senate premises and to protect the senators from hostile forces. Kunyari, nasa labas o may mga naka-attach na Sergeant at Arms. So, yan from hostile forces. Meaning, kunyari, may mga kidnap for ransom group dyan o may NPA pumasok, yung mga ganon. Pero pag law enforcers, nagko-coordinate sila. Nagde-defer sila kasi wala silang mandato to enforce any arrest. Etong si Aplaska, nakalimutan niya, akala niya, nung nagrarambo-rambo siya doon, akala niya nasa PNP siya eh. No? Siguro may pantasya ito na maging ground troop eh. So nagpakitang gilas doon, nakita nyo, kinasan niya, pumunta doon, and just a matter of seconds, nagpaputok. And he made sure na capture ng media yung mga putok. Na-capture, but not close enough na makita na ang binaputukan nila yung mga pader. Di ba? Ang masama din kasi, na-endanger yung buhay pati ng mga inosenteng nagtatrabaho dun eh. Di ba? Yung media, pati na yung ibang mga empleyado ron na walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Ganun na nga precisely. Pero alam ko na alam niya kasi na it's a show eh. It's a performance eh. Na makikita sila from this side of the hallway, pero hindi makikita ng media ko ano yung nangyari doon sa kabila. Di ba? Kasi nga sabi ko nga, kung isenara nila yon, if that door remains shut, hindi nila makikita yung NBI eh. Kaso alam niya na nandoon yung NBI, kaya pwede nilang gawin yung senaryo nila. Isa kong tanong, Senator, paano ba dapat imbestigahan ito? Kasi merong version itong Office of the Sergeant at Arms. Merong version yung NBI, merong police report. Tapos nagdadaldal ito sa Alan Peter Cayetano. Dapat daw interagency investigation. Kung siya mismo suspect o suspect yung kanyang mga aksyon, at saka itong si Aplaska. Kasi inisip ko dyan, di ba, very powerful po yung mga senador. Kunwari, may nagpatawag ng committee investigation to get to the bottom of this. What could stop the likes of Alan Peter Cayetano and the other DDS senators from confronting an official report, let's say, from the NBI that doesn't suit what they thought actually happened? Hindi po ba? Very powerful sila eh. Kaya parang hirap-hirap palabasin yung katotohanan dito eh. Ano pong tingin nyo? Kaya ganito nga napaka-importante dito, Christian. Kailangan matanggal sa pwesto sa lalong madaling panahon si Alan Cayetano para hindi niya ma-whitewash yan. Pag nakaupo dyan ulit, nakabalik dyan si Senate President Soto, ngayon, makakaasa ka. Pag inimbestigahan yan, madadali talaga tong si Aplaska at si Cayetano. Kasi makikita mo yung situation eh. Inano nila, talagang sinet up nila, makikita ng media na parang pinapasok sila. Wala namang pumapasok. Makikita dun sa CCTV that the NBI agents never crossed that boundary. So they were never threatened. But
And even then, nagpakilala sa kanya eh. Sinabi sa kanya, nagpakilala sa akin ng NBA sila. Di doon pa lang, dapat nakipag-usap ka, ano po bang ano natin, business natin. And then, Yeah. nakipag-stand up siya eh. Mm. Akala niya siya si John Wick eh. Kaya sabi ko, kailangan itong pag lumabas ito sa Senate premises, dapat damputin ng NBI yan. Kasi talagang actually bordering ng destabilization yung ginawa nila eh. Tapos ito pa. After nung putukan, nakita mo sina Cayetano, sina Aimee, sina we're being attacked. Oo. 'Di ba? We're being Pina-fire up attacked in the yung Senate. emotion eh, di ba? Pina-fire up Oo, nila eh. pina-fire up yung emotion. Kung nanonood ka lang sa kanya at hindi mo siya kilala, maniniwala ka sa kanya eh, na under attack. Pero ngayon, siguro naman nakilala nyo na. Sinabi niya, we're being attacked. By who? Sino ang maatake sa Senado? Tapos yung kay Aimee, ito, sinugod na kami, ganyan. Inutos ni BBM, ganyan, ganyan. Wala namang utos, hindi nga pumapasok eh. So talagang it was a setup. It was kumbaga a staged shooting event para sa mga agenda nila. Kanina sabi nyo sa lalong madaling panahon dapat matanggal itong si Alan Peter Cayetano para hindi ma-whitewash kung ano mga investigasyon ang gagawin tungkol dito sa nangyari. What would it take for him to lose his position or to lose that fragile or slim majority? Lalo, nagtatago na naman si Bato. Kung may tumalon na 2 senador, tanggal ka agad siya. Sino ba nakikita niya medyo weak point dyan? Kasi ang isa sa mga crucial decisions ng huli, si Loren Ligarda. Tumalon sa kabila. Alam nyo, nakilala ko naman yan, karamihan sila. Ilan lang dyan yung talagang iukit mo na sa bato na hindi talaga tatawid. Is either by loyalty, kumbaga indebted sila o kung ano man. Pero yung karamihan doon na hindi naman, nag-straddle lang sa gitna, flexible yun. So, meron ka makikita mga flexible doon. Okay. Kaya yun, basta kaya. Okay. Kakayanin kaya yan before the impeachment trial itself? Masyado na matagal yun. Kung ang trial magsisimula ng After mga late June or early July, na yun, matagal na yun. Kasi talagang habang nandiyan dyan si Cayetano, maniwala kayo, gagawa ng kalokohan yan. Hindi yan, very scheming na tao yan. Very scheming. And he will look at you straight in the eye na parang galing sa puso, parang totoong-totoo. Babalutan pa niya ng mga Bible verses yan para talagang, you will swallow the bait, hook, line, and sinker. But malalaman mo na lang pagka namulat ka, naisahan ka na pala. Ganun po ba yun? Kasi po nakaka-convince, lalo may mga larawan siya na nakaluhod tapos nagpapa-pray-over. Parang ako naantig yung puso ko Lalo tuwing magsasalita, lagi may Bible verse Parang yung puso ko lumalambot Parang nagmumukha ako masamang tao pag nadidinig ko siya nagsasalita Hindi po ba? Alam nyo, the first few times na nakikita ko siya nung bago ako sa Senado, ganyan din yung pakiramdam ko. Pero nung na-decode ko na siya, nung having experienced barefaced lies every time na nakikita ko siya ngayon na ganyan, kinikilabutan ako. Ano bang term yan? Ba? Nakakarimarim.